Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Nawang teksto po na ating pag-uusapan ay nandito po sa unang Pedro 4:12 at 13. Ang sabi po, "Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, magala kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan." Now, ang pagsubok na ating dinaranas mga kapatid ay inihahalin tulad natin sa makapal na usok na lumalabo sa ating paningin. Wala tayong nakikita at minsan hindi natin alam ang tamang direksyon ng ating pupuntahan. Kaya ang topic na ating pag-uusapan ngayon, paano harapin at pagtagumpayan ang usok ng ating buhay. Mayroon po tayong tatlong paraan. Ang una, mag-focus ka lang at kumuha ng lakas sa malapit sa iyo. Alam mo kapatid, kahit nagsisimba tayo, nananalangin, tapat sa Diyos, pero hindi pa rin tayo exempted sa mga pagsubok at mga challenges sa buhay na maihahalin tulad natin sa isang usok. Sa literal na usok, kapag napaligiran ka nito, kapag nasa gitna ka nito, hindi mo makikita ang unahan o mga paligid nito. Ang siguradong makikita mo ay ang malapit sa iyo. At siya ang lapitan mo, kausapin mo, at sa kanya ka kumuha ng lakas kung sakaling nanghihina ka. Ganito rin sa buhay natin mga kapatid. Sa panahon na nasa gitna ka ng trials, na parang litong-lito ka sa buhay mo, na parang wala ka nang nakikita na dapat mong pahalagahan, mag-focus ka lang sa malapit sa iyo, sa siguradong nakikita mo, nakasama mo. At siya ay ang ating Panginoon. Siya ay malapit sa puso natin, siya ang tunay na kasama natin, at sa kanya tayo sumandal at mag-focus. Sabi nga po sa Isaiah 41:10, "Ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas." Dahil ang Diyos ang may alam kung paano niya tayo pagtagumpayin sa pagsubok, siya ang ating sandalan, lapitan, pahingahan, at magtiwala tayo sa Kanya. Kahit pa malabo ang unahan, wala kang nakita, parang ang gulo ng pangarap mo, ang future mo, malabo ang mga inaasam-asam mo, huwag kang mag-focus dyan kapatid. Kay Lord ka dapat mag-focus kasi nasa Kanya ang assurance. Siya ang blessings para sa ating kinabukasan. So paano harapin at pagtagumpayan ang usok ng ating buhay? Number 1, mag-focus ka lang at kumuha ng lakas sa malapit sa iyo. Number 2, sundan mo ang bahaging malinaw na nakikita mo. Huwag kang sumunod at magpatangay sa malabong tao, sa hindi lumalagong tao. Huwag mong sundan ang hindi tapat sa Diyos, ang pakunwari sa Diyos. Huwag mong sundan at baybayin ang problema, ang magulong sitwasyon. Huwag kang magtago sa mga kaibigang dadalhin ka palayo sa Diyos. Dapat ang sundan mo ang liwanag at mga anak ng Diyos na tunay na naliwanagan. Para malampasan mo ang usok ng buhay na nagpapalabo sa iyo, nagpapadiscourage sa iyo, nagpapalito sa iyong paglilingkod, sundan mo lang ang natatanaw mong liwanag upang hindi ka maligaw. At ang liwanag ng ating buhay na siyang magbibigay sa atin ng tamang direksyon ay ang mga salita ng Diyos. Mag-aral ka dito, makinig ka, at paniwalaan ang otoridad nito. Sabi nga sa awit 119:105, "Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan liwanag na tumatanglaw." Ang mga signal lights mga kapatid, parula o mga ilawan ay isang paalala na ito ay guide para hindi tayo magbungguan, hindi madapa at upang matuntun ang pupuntahan o hinahanap. Kaya masasabi natin na kung tunay kang nag-aaral ng Bible, kung tunay kang estudyante ng Biblia, hindi ka maliligaw dahil dito ka kumukuha ng aral, prinsipyo at gabay. Hindi sa kung sino-sinong tao lamang. Hindi masama ang humanga, mag-appreciate, pero huwag mong ilagay ang kumpiyansa ng iyong faith sa kanila.
Tumayo ka, lumakad ka, mag-journey ka sa paglilingkod kahit wala sila. Kailangang makatayo ka, maging independent ka bilang Christian na kaya mo na sarili mo, alam mo na gagawin mo, alam mo na mga gawain ng Panginoon. So paano harapin at pagtagumpayan ang usok ng ating buhay? Number 2, sundan mo ang bahaging malinaw na nakikita mo. Number 3, huwag magpanik, huwag tumakbo o magpasya ng padalos-dalos, baka may bangin sa dulo. Sa eroplano mga kapatid, magkaroon ka man ng takot, magkaroon ka man ng problema, magkaroon man ng aberya ang airplane, hindi ka pwedeng magpanik, hindi pwedeng magsitakbuhan kayo dyan, hindi pwedeng magsitayuan kayo dyan, kundi nasa upuan ka lang kahit anumang mangyari upang madaling makontrol kung may problema. Pag napaligiran ka ng usok o ulap man, wala kang nakikitang paligid, wala kang nakikitang kasama. Huwag kang magpanik dyan. Huwag kang basta-basta tumakbo o magpadalos-dalos. Baka mamaya, bangin ang bagsak mo. Kundi mag-isip, mag-relax, maghanap ng tamang daanan o dahan-dahan sa dadaanan mo upang siguradong hindi ka mapahamak. Ganito rin sa buhay natin mga kapatid. Sa panahon na puno ka ng stress, pag-aalala, takot at napakabigat na mga problema, huwag kang basta-basta magpasya, magbigay ng salita o umalis, nasusuko ka na, bibigay ka na. Kundi manalangin, mag-isip, mag-relax, humingi ng tulong sa Panginoon na i-guide ka niya sa tamang pasya at kaalaman. Kaya kumusta kapatid ang mga pinagdadaanan mo ngayon? Huwag ka lang magsawang manalangin at umasa sa Panginoon dahil siya lang ang nakakaalam ng para sa ating ikabubuti. So paano harapin at pagtagumpayan ang usok ng ating buhay? Number 1, review muna tayo sandali. Mag-focus ka lang at kumuha ng lakas sa malapit sa iyo. Number 2, sundan mo ang bahaging malinaw na nakikita mo. At number 3, huwag magpanik, huwag tumakbo o magpasya ng padalos-dalos, baka may bangin sa dulo. Now para po sa ating application mga kapatid, makaranas ka man ng makapal na usok ng buhay, ng problema o mga challenges sa buhay, sa Diyos ka sumandal. Siya ang lapitan natin dahil siya ang ating kalakasan. Sundan natin ang tama, ang katotohanan, ang plano ng Panginoon. Laging basahin ang kanyang mga salita dahil dito natin makikita ang tamang direksyon na ating tinatahak. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi magpapahamak sa atin, kundi magtuturo sa atin sa tamang landasin ng pamumuhay. Huwag magpadalos-dalos sa buhay, sa iyong pangarap, sa iyong iniisip, sa iyong gustong maging. Dumating man ang mga disappointment, discouragement, kay Lord tumakbo. Maglingkod ka lang ng tama, sundan mo lang ang mga instruction niya, mamuhay ka lang nakalugod-lugod sa Kanya, mamuhay ka lang na may magandang patutuo sa lahat. Siguradong nasa panig natin ang Diyos. Siguradong ibibless niya tayo at hindi niya tayo iiwanan o pababayaan man. Naway mayroon kang natutunan sa ating napag-usapan ngayon. Salamat sa inyong walang sawang panonood, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.